Yo, what's up? Good morning. Episode 18 or 19 ng ating morning kwentuhan. So today is Wednesday, April 2. Kakagaling lang ng holiday, so ayan, busy na naman ang mga streets natin. Labasan na ulit mga sasakyan, mga may pasok. Yun, mainit na naman ang panahon. Saktong-sakto naka shades tayo. Parang mas ano na to, at least medyo presko. Kahit nakabukas yung visor. Ayun o, dami sasakyan o, kita nyo. At ang lupit ng kulay, black. Hindi ko alam kung anong kotse siya. Mustang. Mustang baby. Sorry, sibakin muna kita Mustang. Daming move it ngayon Parang 80% na nakasabay ko today. Panay move it Pati mga tricycle, buhay na naman. Kahapon wala silang pasahero Chill lang tayo. Huwag tayo makapag-sabayan sa pag-uunahan nila. Relax lang. So next week baka pumunta tayo ng Makina. Window shopping lang. Tingin-tingin tayo kung anong latest. At yung Kimco may i-release daw bagong motor. Tingnan natin. Honda may i-release din na bago. So ang dami. Kaya parang magandang pumunta. Ang daming i-unveil Kahit wala tayo pambili, at least mabubusog yung mata natin doon At syempre, huwag tayo magpapabudol sa mga exclusive sale items. For sure, ang daming sale doon. Kaya yun lang yung pag wala kang budget. Kadamboy. Alanganin Init! Summer na. Riding season na. Kaya kalmahan lang natin dahil summer na, mainit ang panahon. Dapat malamig lang din ang ulo natin. Huwag tayong mapagaya dun sa road rage na nangyari recently, na nauwi pa sa kasamaang palad, may namatay. So nakakalungkot lang Para sa ilang segundo na init ng ulo, buhay yan naging kapalit. Kaya dapat tayo maximum patience pag nagmamaneho. Bigayan na lang, pare-pares naman tayo
pag-usapan ng maayos, di ba? Mahirap din yung ano eh. Lagi kang galit. Nakaka-high blood din yun. Nakaka-stress. Ang lakas ng torque nito, oh. Itong e-bike ni tatay. Umaangat yung unahan eh. Lakas talaga ng torque niya pag mga mga electric. Direct power kasi yan eh. Kaya ang dami na aksidente din yung hindi sanay sa or hindi nila masyadong alam paano nag-work yung electric motor versus sa mga gas powered or diesel powered na sasakyan gaya na itong motor natin. At least sa motor kasi pagpiga mo may slight delay eh kahit pa paano, kaya matatansya mo yung speed. Hindi gaya niyan electric, pagbira mo niyan rekta, walang delay. Kaya pag makakapanood kayo ng mga na-aksidente niya, most likely sa panic nila lalong napipiga yung yung accelerator. Kaya mas lalo silang tumutulin imbis na bumagal. Pagas na nga tayo, full tank na tayo. Nung ano pa to eh, nung panikilop pa tong gasolina natin eh, so sulit na. Mula Real Quezon pa to eh. 9,962 ang ating Odo. Tumaas daw yata yung gas ngayon eh. So tignan natin dito kay Petrogas. $55. Yung 91 full tank po na. Teka lang ah. $180 kaya o 200? 180. Sige, 180. Thank you.
Yun, 180. Full tank. Malayo na naman mararating nito, guys. Regular 91 lang yung pinapakarga ko. Hindi ako nagpi-premium. Ayan, oh. So, matagal-tagal na naman to, oh. Malayo-layo na naman ang mararating natin. Kung dito lang, siguro more than 2 weeks to. Yan, dito tayo sa may Sergeant Bumatay. Dito yung daan papuntang Rockwell. Kaya pag morning at hapon, ano din dito, nagbi-build up din. Mga papunta at galing Makati, dumadaan dito. I think part to ng Mabuhay Lane, etong Sergeant Bumatay. And speaking of, malamang maging busy to pag nag-announce na kasi yung DOTR na magre-rehabilitate ng EDSA. So, ima-maximize daw yung mga tawag dito, mga Mabuhay Lane. So, eto yan, no? Part ng Mabuhay Lane kasi to. Oo, ayan, oh. San Juan, QC, Monumento. So, ito yung mga back roads na pinapagamit sa mga bilang alternate route para mabawasan yung traffic sa EDSA. So, salamat ulit sa pagsama sa isa na namang episode ng ating morning kwentuhan. See you on my next video.